Magandang umaga po muli sa ating lahat. And sa umaga pong ito mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy na mag-aaral po ng salita ng Diyos sa Book of Philippians, chapter number 3. And ang ating pong mga verses ngayon po mga kapatid is from verse number 17 hanggang verse number 19. Amen? Tayo po tayong lahat at basahin po natin ng sabay-sabay ang Philippians chapter number 3, verse number 17 hanggang verse number 19. Altogether now ready, begin. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk as so as ye have asked for an example. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, O Diyos, sa kabutihan niyo po sa amin. And Lord, sa amin pong pag-aaral ng inyo pong salita sa umaga pong ito, dakilang Diyos na nawa po ay makita po namin ang mga bagay na katotohanan at mga bagay na dapat po namin i-apply sa aming pong buhay, Panginoon. Pagpalaan niyo po yung bawat isa sa amin. Gamitin niyo po ako bilang isang instrumento na maging daluyan ng pagpapala na nanggaling po sa inyong salita. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen at Amen. Pwede na po kayong maupo mga kapatid. And sa atin pong pag-aaral po mga kapatid, nakaraan, we talk about the doctrinal part ng bagay po mga kapatid na about the apostleship of Paul to the Gentiles, because we see there regarding of brethren, be followers together of me. Ngayon mga kapatid, I believe na dapat po nating pag-aralan yung bagay na yan. It is very important na maintindihan po natin mga kapatid. So, tayo po mismo is maunawaan po natin yung bagay na kailangan po nating malaman na yung pagpili po ng Diyos sa isa na pagbigay po ng foundation sa body of Christ po mga kapatid. Now imagine if everything, ang lahat ng bagay po mga kapatid is just a same thing, katulad po ng pagtawag po ng iba na when he uses 12, imagine mo mga kapatid kung ang Panginoon pala ay parehas lang pala mga kapatid yung lahat ng bagay simula sa una hanggang sa huli po mga kapatid, yung panahon po ni Apostle Peter at ni Apostle Pedro po, ni Peter at ni Paul po mga kapatid. Kung ang lahat ng bagay na ito mga kapatid is parehas lang, then bakit po siya magtatawag pa ng isang tao na si Paul na magli-lay ng foundation at para ma-reveal po yung mystery program sa kanya kay Apostle Paul na nagbigay po ng foundation sa body of Christ. Kaya mga kapatid, parang imagine mo kung ganun yung bagay at ganun po yung argument mga kapatid. Kasi meron ng disipulo ang Panginoon eh. Meron na siyang 12 disipulo mga kapatid. Ngayon, ang disciple po ng Panginoong Jesus is they were called to the disciples to the lost sheep of the house of Israel. At mga kapatid, just imagine the thing na kung hindi na pala, kung parehas lang palang lahat, bakit tumawag pa ang Panginoong Jesus ng Paul, which is his Saul before, na magbibigay po ng foundation sa body of Christ, which is, ang foundation po na yan mga kapatid, is nanggaling po sa Panginoon. Kaya kailangan nating maintindihan po mga kapatid, na yung pattern po na dapat po nating sundin, is nanggaling po dapat sa epistles ni Apostol Pablo po mga kapatid. At wag niyo pong, don't get me wrong about that. Again, in our Sunday school, we talk about the broad wall of sa Jerusalem po mga kapatid, or sa Jews in the book of Nehemiah. And we get a lot of things from there. We learn a lot of things. Naintindihan natin yung mga bagay-bagay kung bakit po ganun. In the spiritual matters naman mga kapatid. So, hindi po kumbaga parang dahil pinili ng Panginoon at doon po tayo dapat sa
sa epistles ni Paul, it doesn't matter na hindi na po natin pag-aaralan ng iba pong book po mga kapatid. And in fact, we are studying the book of Matthew in church doon po sa Bible Authority Baptist Church. And kung hindi kayo busy mga kapatid, you can tune in with us kasi nila-live ko po yung aming pong service. So kung meron kayong internet, you can tune with us so you can learn about the book of Matthew. But mga kapatid, in spite of, mag-aral po tayo ng ibang book in the Bible po mga kapatid, kailangan po nating i-consider palagi ang sinasabi po ni Apostol Pablo at ang Diyos ang magbibigay po sa atin ng understanding sa lahat po ng bagay, most especially mga kapatid, sa atin pong soul salvation. Which is more important po mga kapatid sa atin pong buhay. Amen? So mga kapatid, in our text, dito po sa verse number 17, so yung sabi po dyan na, Brethren, be followers together of me. Napag-usapan na po natin yan nung nakaraang Sunday po mga kapatid. At dito po tayo magpapatuloy po mga kapatid sa, and mark them which walk so as ye have us for an example. So nung pinag-usapan po natin yung 17, we are talking more about doctrinal matter po mga kapatid. But in here po mga kapatid, we will also learn about yung spiritual matter and also doctrinal truth with spiritual application po sa buhay po natin. Kasi dito niyo na po makikita kung saan mga kapatid, ito na po yung Kristiyanong pamumuhay na po natin mga kapatid. Na sinabi dyan that Paul mentioned about them that mark them which walk so as ye have us for an example. So isipin natin mabuti mga kapatid about someone, isipin niyo ito mabuti mga kapatid, na may nagtuturo po sa inyo at ilalayo po kayo sa katotohanan. Trying to pinapagawa sa inyo lahat ng nakasulat po sa Bible po mga kapatid. Kahit alam naman po natin na hindi po lahat nakasulat po sa atin. Amen. May makilala tayong ganyan mga kapatid at alam ko may idea kayo sa bagay po ng ganyan na lahat ng nakasulat sa salita po ng Diyos, pinapagawa. So, ang sabi po ng Bible po mga kapatid, mark them, which walk so as ye have us for an example. Meaning po mga kapatid, kung meron pong isa dyan na nagtuturo na hindi po naka-example po kila Apostle Pablo po mga kapatid, you have to mark them. Amen. And ang sabi niya, mark them, at mga kapatid, kung naiintindihan po natin ang katotohanan sa salita po ng Diyos, at malaman po natin kung paano po tayo magsunod sa example ni Apostol Pablo po mga kapatid, kailangan po talaga natin na markahan sila kasi nga mga kapatid, ilalayo po kayo niyan sa katotohanan. Amen? At kung ano-ano mga bagay mga kapatid ang ipapagawa sa inyo, kailangan gawin ito, kailangan gawin yan. Kahit nandun naman sa Old Testament mga kapatid, kahit naman na alam mo na hindi siya applicable sa panahon po natin, even some churches and pastors, they're trying na ipagawa po yung mga bagay-bagay po mga kapatid, kahit ang hirap po talaga niyang i-apply. And that's what's going on po mga kapatid, kung hindi po tayo matututo at hindi po natin makikita yung mga katotohanan na nakasulat po sa salita po ng Diyos. Kailangan nating alamin at malaman po mga kapatid ang salita po ng Diyos kasi mga kapatid, ito po yung magbibigay po sa atin ng wisdom at ito po yung magpapabigay po sa iyo ng magiging wise ka po mga kapatid. Now let's open our Bible in 2 Timothy chapter number 3 verse number 15. Sabi po ng Bible dyan mga kapatid, and that from a child thou hast known the holy scriptures. Now, what ang sinabi niya po mga kapatid, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Eh mga kapatid, it is the scriptures ang magiging able ka mga kapatid na maging wise ka sa kaligtasan. Kasi mga kapatid, kung hindi mo po babasahin at hindi po maintindihan mga kapatid yung sinasabi sa salita ng Diyos, kung ano yung para sa inyo mga kapatid, how can a person be wise into salvation when he is obeying the Old Testament? How can a person be wise when it comes to salvation if their salvation is in future things? At nawala po doon sa faith kung saan po ang pananampalataya ng Panginoong Hesukristo, kung saan siya po ay namatay, inilibing, at muling nabuhay para po sa ating kaligtasan.
Mga kapatid, marami pong mga preachers sa panahon po natin ngayon that they're going to preach in out of context. They're going to preach, mga kapatid, more of blessings para ikaw maging, ang tawag niyan, masigasig ka sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi pag naglingkod ka sa Panginoon, maraming blessing ang darating sa buhay mo. Paano kung wala, mga kapatid, hindi ka na maglilingkod? Amen? Paano kung naghihirap ka ngayon? Eh di hindi ka na maglilingkod kasi ang sabi, maglingkod ka lang, mga kapatid. Pagpapalain ka ng Panginoon. Paano kung hindi ka binigyan ng pagpapala ng material? Paano kung hindi natin naiintindihan yung pagpapala ng spiritual? At mag-give up ka, titigil ka. Kasi ang iniisip natin is yung mga bagay na material po, mga kapatid. The church is going to preach about more of giving. Na lahat na lang ng giving po, mga kapatid, idadala na lang at gagawin na lang lahat. Maghanap ng puros na lang contribution yung nangyari po, mga kapatid, sa church. Puros na lang pledge. Kasi nga ang sabi, the more you give, the more you receive. But nakalimutan po, mga kapatid, that the Bible gives us a principle on how to give in the past, in this time present po, mga kapatid, as well. Amen. So mga kapatid, ganun na po yung nangyari. Kaya meron po kaming namimit na mga kapatiran po, mga kapatid, na minsan yun na yung naging sa kanilang puso. Puros na lang daw contribution. Puros na lang daw giving. Puros na lang daw ganito. Puros na lang ganyan. Puros na lang ganun, mga kapatid. Mga kapatid, we know that we need that. Amen? We need money in the church. Pero mga kapatid, ang focus po ng ating church is to know the truth so that you will know how to give kung ano po yung instruction ng salita po ng Diyos. Amen? Hindi magbibigay ka lang, basta ka lang bigay ng bigay. Kasi nga, katulad ng tita ko, mga kapatid, sabi niya, imagine mo, he was giving the tithes because ang nasa isip niya kapag hindi siya nagbigay, cursed. Ika-curse siya. Kasi pag hindi siya nakapagbigay, magnanakaw siya, mga kapatid. But the moment na intindihan niya po, mga kapatid, that tithes is something from the Old Testament, wherein the Jews need to give to the Levites because the Levites had no any other na nakareceive ng biyaya sa land po, mga kapatid. Wala silang portion. So anong gagawin nila, mga kapatid? Yung tribes na merong portion po, mga kapatid, they have to work at yung 10% na kanilang, kung anong meron sila, mga kapatid, dadalhin nila doon sa templo for them to have meat. O sige, kung gawin natin yan ngayon, mga kapatid, pilitin ko man kayo. Paano magkakaroon yung rep natin ng pagkain? Hindi kayo nagbibigay. Patay tayo nyo, mga kapatid. Amen? But what we're trying to do, mga kapatid, is we have to obey and yung instruction po ng salita po ng Diyos. Now, mga kapatid, may mga tao din na tatanong sa akin, Pastor, nasanay na kasi ako mag-tithes, Pastor. Parang yun na talaga yung naging, sabi ko, Brad, wala namang problema yan kung gusto mo mag-tithes. Basta hindi mo siya ginagawa katulad ng ginagawa ng Old Testament. I-purpose mo yung sarili mo, mga kapatid. Lord, yung kaya ko lang talaga ibigay is yung 10% lang. At least, hindi mo siya ginawa na hindi mo siya binibigay kasi may isipin mo, magnanakaw ka and you are ika-curse ka ng Panginoon. Mga kapatid, some preachers preach that thing really hard to the members. To the point na sisigawan ka nila na magnanakaw ka at curse ka pag hindi ka nagbigay. Mga kapatid, marami din pong nagpipreach na more of devotional type of preaching. More of confusion or confused type of preaching po, mga kapatid. Now, let us remember, mga kapatid, that Paul is our pattern. He is the pattern of the body of Christ because God called him to be the apostle. At na-establish po natin yan, mga kapatid, nung pinag-usapan po natin yung first phrase na yan, mga kapatid. And it is very clear
And you cannot deny things that Paul is not the apostles. And that na ni-reveal po sa kanya yung mystery program po mga kapatid na sinusunod po natin ngayon. That's why kaya nga sinabi niya, I have laid the foundation. But Jesus Christ, of course, the one that laid everything. At ginamit si Apostle Pablo para para mailatag po yung foundation po mga kapatid. Now, let's go on 1 Timothy chapter number 1, verse number 16. Saan natin ito mga kapatid? Sabi po ng Bible, howbeit for this cause I obtain mercy, Apostle Paul, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting. Now, the one that believed to Jesus Christ for an everlasting life, sabi niya, ako yung pattern. Ako yung ginamit ng Panginoon to show forth para maipakita ko sa kanila na magkaroon sila ng long suffering for a pattern to them which should hereafter believe. Amen? So, ibig sabihin po mga kapatid, lahat po ng ginagawa natin dapat nakapattern po sa ating apostle, which is for the Gentiles. The next verse mo mga kapatid, let's connect this verse to that in Titus chapter number 2, verse 7. In all showing thyself a pattern of good works, in doctrine showing uncorruptness, gravity, sincerity, sound speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say to you. Kaya mga kapatid, pag hindi po naging pattern po si Apostol Pablo sa buhay sa church po ngayon, yan yung mga kapatid. Saan bumabalik yung church po nila? Kay John the Baptist. Saan po naka-establish yung church nila mga kapatid? Matthew 16:18, which is, we know that that's the kingdom church po mga kapatid. Now, again, let us always remember po mga kapatid, that, and mark them, which walk so as ye have for us an example. Paul should be an example for us po mga kapatid. We have to follow whatever Paul writes on his epistles po mga kapatid. At yung bagay po na yan mga kapatid, it is from the scriptures at hindi natin siya pwedeng i-deny kasi nga crystal clear po yan mga kapatid na nakasulat po sa salita ng Diyos. At kapag ni-reject po natin mga kapatid yung isang pinadala ng Panginoon, then we reject God as well. The Bible says in John chapter number 13, John chapter number 13, verse number 20, ang sabi po ng Bible dyan mga kapatid, verily, verily, I say unto you, Jesus Christ is the one talking this one. He that receiveth whomsoever I send, receiveth me. Kung meron akong pinadala at tinanggap nyo siya, tinanggap nyo ako. And he that receiveth me, receiveth him that sent me. Amen? So mga kapatid, hindi ibig sabihin na tinanggap natin si Apostle Paul, siya yung pattern natin. Hindi ibig sabihin na mas pina-follow po natin yung tao. No. Because God will always send someone to be a spokesperson at maging example po mga kapatid sa panahon po natin ngayon. Now, understanding the scriptures, makikita mo mga kapatid kung sino po yung mga totoong kalaban ng cross. Because the Bible says in here sa verse number 18, anong sabi dyan mga kapatid? For many walk, of whom I have told you often. So imagine mo mga kapatid. And now tell you even, weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. Kaya mga kapatid, kung ang tama sa inyo ng church is more on emotional, iyak-iyak talaga yan mga kapatid. Talagang pipilitin na luluha yung mata na yan kahit hindi naman talaga napapaluwa. Pipilitin yan mga kapatid. Bakit? Kung mag-iyak-iyak ako doon mga kapatid, magiging emotional man kayo. Mga kapatid, dapat sundin. Pero mga kapatid, even they're weeping of Christ, they are the enemies of the cross.
Kaya mga kapatid, dito po makita natin, sinabi po ni Apostle Paul sa verse number 18 that many walk. Pero mga kapatid, si Paul, lagi niya pong sinasabi sa atin about these things. About their weeping. Paano yan mga kapatid? Because they only touch the emotions. And their doctrine, mga kapatid, is mixed up. They're mixing the law and the grace. Kaya mga kapatid, tayo din po, when we worship God, when we serve God, we serve Him more than that. As what the Bible says in John 4:24, serve Him, worship Him with spirit and in truth. Amen? Pag po natin ipakita sa kapatiran mga kapatid na para masabing totoo yung ating paglilingkod is iiyak-iyak mo dyan. I'm not against of you crying. Pero yung totoong iyak mga kapatid. Huwag yung iyak na para lang mapakita sa tao na talagang servant yan ng Panginoon. Talagang naligtas yan. Tignan mo, umiyak pa. Pero malaman-laman mo yung kaligtasan, nakabase pala sa work. So these are the enemies of the cross. Amen? Kaya wag po nating hayaan mga kapatid na yung emotion po natin o yung emotion na sirain ng katotohanan sa salita po ng Diyos sa iyo pong puso at sa iyo pong isipan mga kapatid. Kasi ang emotion na yan mga kapatid, naku po kung saan ka po dadalhin yan. Kaya mga kapatid, itayo po natin, let us stand up to the truth from the Word of God na kailangan po nating markahan yung mga taong yan. At mga kapatid, kahit na yung majority is hindi na po sumusunod sa katotohanan, manatili po tayo mga kapatid na sumunod po sa katotohanan. Amen? Hindi po dapat tayo mga kapatid that we are the enemies of the cross. Kasi mga kapatid, the moment na dinagdagan mo, binawasan ang kaligtasan po mga kapatid, you became the enemies of the cross. Bakit po mga kapatid? Kasi hindi mo na naisasabi ang katotohanan, hindi mo na naisasabi ang tamang kaligtasan sa panahon po natin ngayon mga kapatid. At ang tao hindi po maliligtas sa bagay na nakita mo na umiyak, sa bagay na tinanggap na nagpabautismo dyan, naging church member, naging ganito, gumawa ng kabutihan mga kapatid, sumusunod sa mga batas sa Bible po mga kapatid. That's not the salvation in our time today. And the moment that we try to push that to people, that leader, yung mga preachers po na yung mga kapatid, they became the enemies of the cross. Kahit sino pa yan sila mga kapatid. Kasi wala pong tinuturo at wala pong sinisinuhan sa salita po ng Diyos. Amen? Kahit malaki pa yung building ng church nila, kahit mayaman pa silang church mga kapatid, at kahit Baptist pa yan mga kapatid, the Bible is true at the Bible is really care about our salvation. Kaya hindi pwedeng dagdagan, bawasan yan mga kapatid. If the Bible says that you have to believe that Jesus Christ died for sins, was buried and rose again, that's enough mga kapatid. It is sufficient for our salvation. Kapag dinagdagan yan mga kapatid, kahit sino pa dyan, they became the enemies of the cross. Amen? Kahit na sino pa yan mga kapatid. Imagine mo mga kapatid, when even Apostle Paul trying to says, sanabi niya sa Galatians, di ba? Though we or an angel from heaven. Imagine mo, sinama niya yung sarili niya. Kasi bakit mga kapatid? Kasi na-reveal na po yung katotohanan. Pag binago ni Apostle Pablo yung kanyang pagtuturo, yung kanyang pinreach po mga kapatid, even him is accursed. Pag dumating sa punto ng buhay ko mga kapatid, na naririnig niyo na ako na yung kaligtasan is may dinadagdagan ko ng mga kapatid, let me be accursed. Rebuke me. Correct me. That's how it goes mga kapatid. Hindi po natin hawak yung bukas mga kapatid kung ikaw ay nasa katotohanan pa. Hindi ka pwedeng magkaroon ng confidence sa sarili mo na bukas, okay pa yung doktrina mo at sa mga susunod na taon, okay ka pa. Mga kapatid, ang dami pong tao na lumabas na. Ang dami pong mga tao na nagtalikod na mga kapatid sa katotohanan. Mga kinukwento ko kay Brother Julius tsaka kay kagabi, kila Sis Gia. Imagine mo mga kapatid. Pag-attend namin ng conference, talagang tuwang-tuwa. Misigaw po mga kapatid na,
Hanggang ito na, nakita ko na yung katotohanan. Magulat-gulat, sabi ko, nung una, akala ko joke lang. Na nagsuot na ng mahabang, kala mo nakatugan na siya. Alam niyo na ibig sabihin ko, meron na siyang mga sa likod niya. Bumalik siya mga kapatid ng ano. Hindi na ako magbanggit kasi naka-record yan eh. Bumalik na siya mga kapatid. Balik ano na raw siya. Akala ko nung una nagbibiro lang. Totoo pala talaga. Kasi before pala siya napunta doon, yun naman daw pala talaga siya. So imagine mo mga kapatid, hindi pwedeng mag-confidence ka sa sarili mo, na magkaroon ka ng confidence sa sarili mo na bukas tama pa yung doktrina mo. Everyone can be swayed away. Kaya mga kapatid, if you don't know how to mark, kapag hindi ka nagmamarka kung sino yung mga nagtuturo ng mali, baka later on madala ka. And I'm not against na tanggapin mo yung mga pumupunta sa bahay mo. Kung kaya mo. Kung kaya mo. Pero kung hindi mo kaya at alanganin ka din, mark them. Huwag mong isaalang-alang ang buhay mo bilang isang Kristiyano na nasa tama ka na, tapos mamaya makikita lang namin, iba ka na. Mga kapatid, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng confidence sa ating sarili. Kahit sino ka pa mga kapatid, kahit ako po. That's why I'm always praying to God, Lord, help me na manatili sa katotohanan, tumayo sa katotohanan. Kasi mga kapatid, baka mamaya, kahit sinasabi ko na, kahit offeran pa ako ng malaking pera para lang baguhin yung pagtuturo ko, hindi naman ako sabi magko-confidence sa mga, but yan yung stand ko. Pero hindi mo kasi alam eh. Hindi mo kasi alam yung bagay na circumstances na darating sa buhay mo. And I've seen it a lot mga kapatid. The circumstances change doctrine. Why? Hindi kasi natin nakita mga kapatid, na yung pumupunta pala sa atin, yung kumakausap pala sa atin, is the enemy of the cross. Ang mga kapatid, makikita mo ba talaga sila na that they're enemies of the cross? Na talagang, kung itustusin, parang mas maganda pa sila manamit, mas malinis pa silang tignan sa akin mga kapatid, mas okay pa silang magsalita. You cannot see it there mga kapatid. You can always see that if the gospel was mixed up. Yan siya mga kapatid. Whoever and whatever they were, they became the enemies of the cross. Kaya mga kapatid, intindihin po natin yan. At huwag na huwag tayo magpapadala sa emotion natin mga kapatid. Amen? Baka mamaya, pagpunta dun sa inyo, dinadala-dala ka lang ng emotion. Sabi, tutulungan ka. Nung nandun ka na mga kapatid, pinabayaan ka na rin. And these people, mga kapatid, just imagine, they believe Jesus. But why they don't want to believe that Jesus Christ died for their sins, was buried and rose again, and that salvation is enough and sufficient for our soul salvation. Imagine mo yung mga kapatid, believing the truth, believing the Word of God as truth, pero ayaw nilang paniwalaan yung nakasulat. Amen? Just imagine that thing mga kapatid. So that's why we need to learn. Kasi mga kapatid, iisipin mo na lang yung mga pinagsasabi nila. Ayaw naman maniwala. So ano po sila mga kapatid? They are the enemies of the cross. They are hiding the truth from the salvation of the soul by adding things. Nadagdagan po yung mga kapatid ng kung ano-ano mga bagay, napakasimple lang naman ng kaligtasan sa panahon po natin ngayon. Amen? Just to believe it. Believe what Jesus Christ did on the cross. Kaya mga kapatid, ang kanila pong salvation is naka-base sa sa good works, trusting themselves rather than trusting the finished work of our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, maging aware po tayo sa bagay po na yan. And also be careful about becoming the enemies of the cross po mga kapatid. Because sabi po dyan mga kapatid, whose end, in verse number 19, whose end is destruction.
That's what verse 19 says. Imagine mo mga kapatid, they're doing po mga kapatid, everything for Christ. Yan naman talaga yan mga kapatid. Kung ano ginagawa nilang kabutihan, mga bagay na mga nakakabuti po mga kapatid, ginagawa po nila yan because they love Christ. And there's no question about that mga kapatid. Kasi ginagawa po nila yan for the cause of Christ. But it seems po mga kapatid, na hindi natin naintindihan at hindi nila naintindihan that the moment you change the gospel, the moment you add it up, the moment na sinabi mo yung bautismo sa tubig na nilulubog ka, yan yung makakaligtas, na the moment na pag nagsimba ka, maliligtas ka, the moment na pag itong ginawa mo, maliligtas ka mga kapatid. They don't understand and see that they became the enemy of the cross. What they just understand po mga kapatid is only that kapag nag-serve ako, okay ako. Kapag naglingkod ako, okay ako. Yung kinukwento ko ulit, kakabigay kila si Gia, kinukwento ko sana taga-preaching ko yun ngayon eh. Yung sasabihin, magkakaroon naman ako ng mercy. Gawin ko to kasi baka naman sa pag ako ay namatay, dahil marami akong ginawa para sa Panginoon, makapag yung Panginoon sa akin, mabigyan ako ng mercy. And people don't understand po mga kapatid, that the mercy was given when Jesus Christ came down to earth to die on the cross, was buried, and rose again. That's the mercy of God. Alam niyo po ba mga kapatid, kasi nga, nakita ng Diyos na wala tayong magagawa sa ating kasalanan. And that is His mercy and that is His grace. Ngayon, narinig mo na siya, narinig at yung tao ayaw pa din, ibig sabihin yan mga kapatid, ni-reject mo yung mercy. Ni-reject mo yung grace. And by that, pagdating ng judgment day mga kapatid, bakit mo sasabihin, mahabag naman siguro yung Panginoon sa akin kasi nga, gumagawa naman ako ng kabutihan. Tumutulong naman ako sa church. Tumutulong naman ako sa community. Nagbibigay naman ako para sa foundation. And so whatsoever po mga kapatid. Always remember that the mercy was already given. The grace was already there. Hindi, mag-aalam naman natin mga kapatid na yung Panginoon is just. Amen? Kapag nag-judge tayo kasi mga kapatid, ganun tayo tao. Pag nakikita natin, ay, yung bait-bait ng batang ito, grabe, matulungin to, sige, dito ka na lang sa amin. Ganun yung tao. Kasi bakit? Hindi tayo just eh. And sometimes we do our decision, minsan nagbe-base sa emotion, nagbe-base sa nakikita mo. Ang Panginoon hindi eh. Kita niya tayo lahat. Kaya yung kanyang judgment is just. Yung judgment niya is righteous. Tamang, perfect yung judgment tayo. Napakitaan lang tayo ng kunting kabaitan. Sunod din tayo. Nakita mo lang yung pastor, maayos, clean cut, okay ka kaagad. Amen? Pag sabi, Brad, kailangan kang bautismuhan. Brad, para talaga maligtas ka, Brad. Kung halimbawa, parang nangyari sa Galatian, Brad, kailangan kayong sumunod sa sa circumcision. Kailangan kayong tuliin. Nagulat ka ngayon. Siyempre ikaw, hindi mo rin naman alam yung katotohanan. Ay, ganun po ba yun, Brad? Sige. Nagtiwala ka agad. Hindi mo alam na itong palang dumating sa bahay mo, they are the enemies of the cross, whose end is destruction, whose God is their what? Belly. And whose glory is in their shame, who mind earthly things. Amen? Kaya mga kapatid, mag-ingat-ingat po talaga kayo sa mga taong ganyan mga kapatid. They're minding earthly things. Hindi nila naiintindihan mga kapatid yung mga doctrines that what we need to understand in the scriptures na hindi po nakasulat para sa atin. Amen? Their God is their belly. Ano po yan mga kapatid? Pera-pera nilang usapan sa church. Parang kada linggo, pag-usapan na lang natin yung pera kasi, alam niyo po mga kapatid, pwede ko naman gawin yan eh. Kaya ko naman gawin yan pag-usapan natin yung mga kapatid eh. Nang hindi nyo nalalaman. Kaya lang mga kapatid, that's not our goal.
Because we wanted you to see what's the ministry and what is the real thing from the Word of God. Amen? Kaya mga kapatid, ang sarap talaga ng pastor na may freedom to preach. Amen? Ang sarap talaga mag-preach ng ganito mga kapatid, na wala kong iniisip na babanggain sa inyo. At kung meron man, di, magbalik na tayo sa Bible. Amen? Because the Bible is the very thing, mga kapatid. Amen? And that's why, mga kapatid, we can learn a lot of things. Because if it's not, then the shame to the pastor who always mind earthly things. Meron naman tayong binibili dyan, mga kapatid, but it is for something for the ministry. Meron tayong mga visions po, mga kapatid, but we not minding earthly things po, mga kapatid. Our priority is for you to learn a lot of things from the Word of God. Ako, mga kapatid, kung isipin nyo lang ako po, mga kapatid, gusto ko pong baguhin yung church building. If it is me, kung kaya ko lang, gusto ko po itong baguhin na mas pagandahin siya. Maybe in the near future, not now. Kasi ngayon, mga kapatid, kung titingnan natin yung kaban ng bayan natin, mga kapatid, pagbukas mo ganyan, kumikintab naman. Kailang puros 5 piso. At least kumintab. Shining! Amen. But we don't talk about more things like that. And salamat, mga kapatid, ako po, I'm grateful to God that He's using somebody na magawa po yung ginagawa natin dyan for what? For the Sunday school and for someone na pagdating ng panahon po, mga kapatid, na magkaroon po tayo ng Bible conference, may mapapatuluyan tayo sa mga kaibigan natin. Amen? Ay naku, mga kapatid, kung sabihin ko lang sa inyo yung mga kaibigan ko, yung mga isang kasama namin na kung gaano na sila, parang akala ng pastor okay lang. Pero nagrereklamo na sa lahat ng mga pagbibigay. Sacrificial giving, first fruit, ganito, ganyan, parang faith promise, and so forth, and so forth. Di nila alam yung mga membro nagrereklamo na yung iba. Bakit, mga kapatid? Lahat man ng members sa church, pare-parehas ba ng kita? Pare-parehas ba tayo ng financial stability sa church? Amen? Yung pastor, ang sarap ng buhay. Yung mga membro, ala doon. Sige lang ka, trabaho. Amen? Kaya mga kapatid, salamat sa Diyos that, meron tayong nagagamit para po dito. And I tell you, mga kapatid, kung pera lang talaga yung gusto ko, bakit pa ako magpastor? Kung pera lang talaga. Hindi naman magtrabaho na lang. But it's more of that, mga kapatid, because we don't mind earthly things. And according po, mga kapatid, sa Colossians chapter number 3, verse number 1, here's what we need to understand. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. Sabi ng Bible, mga kapatid, set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Amen? That's a wonderful statement there, mga kapatid. We need material things, but hindi po nakafocus yung affection mo sa bagay po na yan. Halimbawa na lang, mga kapatid, nung bago pa yung motor mo, talagang ayaw mo yan magasgasan. Kahit konting putik lang yan, pag may lumapit na bata, talagang, kunyam, magasgasan yung motor ko. Pero nung nagasgasan na, mga kapatid, okay lang yan, marami na nagasgas yan. Nawalan ka na ng gana, di ba? Kasi nung una, minamind mo yun. So, kaya sa ating buhay mo, mga kapatid, minsan pag yung mind mo sa Christ, pero pag nagkaroon ka na ng problema, nawawala na dun, mga kapatid. Always remember that our affection, what we are seeking is not totally in earth. Amen? We put God first in everything. And yung motto natin, di ba, yung elementary, put God first. Mga motto natin, mga kapatid. So the scriptures tells us that we need to seek God. We need to seek those things which are above.
Pero karamihan po ngayon mga kapatid, that people, leaders, are becoming earthly minded. Alam niyo po mga kapatid, kapag kayo po ay nakapausap sa mga Bible believer po mga kapatid, and I feel it, ang sarap nilang kausap. Alam niyo po kung bakit? They will talk more about doctrinal matters rather than, Pastor, may sasakyan ka na? Pastor, magkano offering ng church nyo ngayon? Pastor, kumusta yung building nyo? If you were surrounded by Bible believers, mga kapatid, they don't talk more about that. Mas gusto kong pag-usapan yung doktrina kaysa sa mga bagay po na ganyan, mga kapatid. Pag napunta ka sa mga ibang kapastoran na gugulat ka na lang mga kapatid, may mga Harley Davidson, may mga Mercedes-Benz. Imagine mo yung Ferrari mga kapatid, gasolina pa lang. Amen? I'm praying for nasasakyan po mga kapatid para dito sa church para magamit natin. Kaya lang siguro hindi pa tayo binibigyan. Kaya wala mga ibang mag-drive. Amen? I'm praying for that mga kapatid. So, was that a earthly minded? Of course, no. Saan siya gagamitin? Ministry. Was that for my personal use? Hindi po mga kapatid. Kaya nga kinukwento ko kay Brother Julius nakaraan, pag para po sa ministry, makapal po yung mukha ko humingi ng tulong. Pero kung pag sa sarili ko mga kapatid, pinag-iisipan ko pa yun ng 20 times, 50 times kung dapat ko bang gawin. But if it is for the ministry, why not? And we're not trying to mind earthly things because everything is for the ministry of God. And same for them po mga kapatid, kaya lang, nandun na nakafocus. Amen? Itong church na itong mga kapatid, hindi ito mapapalitan hanggat wala tayong budget. Hanggat maayos pa ito, gagamitin natin ito mga kapatid for the glory of God. Amen? But if God will give us the blessings, I have my plans in here. Marinig nyo lang mga kapatid yung gusto kong mangyari dito. Kaya lang, hindi ko siya ma-execute kasi nga, hindi naman dyan yung focus natin mga kapatid. Amen? But if God will give us the blessings, why not? A 2-story building. Oh, amen? From there hanggang dito sa likod. Why not? If God will allow it po mga kapatid. But again, you have to learn how to mark people na hindi po sumusunod sa example nila Apostle Pablo. Not only that, mark them mga kapatid because for many walk, andan yung mga kapatid na for many walk, even Christians po mga kapatid. I mean, not Christians, but people who are godly. That even, may paiyak-iyak pa. But they are the enemies of the cross. Whose end is destruction. Whose God is their belly. Alam niyo po mga kapatid, if I am like that, may problema kami mga kapatid ng family. May problema ako sa enrollment ng mga bata. Pwede ko yung pitikin dito sa preaching ko mga kapatid. Nung wala pa siya mga kapatid. I don't do that. This is not my God. My God is there. And what I wanted you to understand is for you to see the truth from the scriptures. Amen? And whose glory is in their shame who mind earthly things. Amen? I hope mga kapatid na you see it. I hope mga kapatid that you will learn how to maging mature po tayo mga kapatid to think about everything that's coming and go in our life. Hindi mo alam mga kapatid, may dumating bigla sa pamilya mo, iba pala ng turo. At pinupush ka sa mga bagay na ganyan. So mark them. Amen? Learn the scriptures. Amen? Aralin po natin mga kapatid. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa kabutihan niyo po sa amin. Lord, thank you for the reminders from the Word of God.
that we have to learn how to mark those people na hindi po natuturo ng tama. Sa mga taong nagsasabi at naglumalakad, Panginoon, sa inyong pong pangalan. But the end, they are the enemies of the cross because they are perverting the gospel of the grace of God. At the end is destruction, at ang kanilang Diyos, ang kanilang mga tiyan, lagi po nag-iisip ng mga makalupang kaisipan. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong buhay na mas mangibabaw sa amin ang spiritual na bagay, Panginoon. Mas maging importante po sa amin, Panginoon, na matuto nang sa ganon, Panginoon, matuto po kaming tumayo sa inyo pong, sa katotohanan sa inyo pong salita. At kung meron man dumating, Panginoon, sa amin, Panginoon, is makayanan po namin na labanan, makayanan po namin i-stand ang katotohanan, Panginoon. Nang sa ganon, Panginoon, kapag kami po ay napunta kung saan-saan, Panginoon, hindi po kami basta-basta mahugot ng mundo. Mag-give in po kami, Panginoon, sa mundo, sa mga offer niya sa amin. Lord, help us, O God. We cannot do these things without you, O God. And that's why we are trusting and leaning sa amin pong Panginoon. Lord, help us. In Jesus' name I pray. Amen at amen. Tawagin natin si Brother Julius para po sa ating closing prayer and closing hymn.